Ang nangyari sa nakaraang chapter ay napansin ni Rudius na iniiwasan siya ng mga estudyante. Tila gustong-gusto naman maging top of the academy ni Linya at Prosena si Rudius. May naisip naman si Rudius dahil sa sinabi ni Linya. Kahit gaano pa daw ka-regular tignan si Rudius ay hindi na may iwasan kung iisipin ng mga tao na isa siyang tao na nakakataas sa Demon Lord at sigurado namang maiging ayaw mo daw na masangkot sa ganong klaseng tao. Ganto din daw kaya yung nararamdaman ng mga nambuli sa kanya dati sa kanyang past life. Pero hindi daw. Siya daw ay mas mababa pa sa kahit sino man noon kaya hindi daw muna siya magpapadala sa moment. Makalipas ang ilang araw, excited na sinabi ni Fitz kay Rudius sa wakas ay nahanap na nito ang isang tao sa loob ng school na nag-i-specialize sa summon magic at iyon ay si Silent 7 Stars. Nung pinuntahan na ni Rudius si Silent 7 Stars ay doon niya nalaman na iyon pala ay ang kasama ni Orsted na babaeng nakaputing maskara. Nahimatay siya sa takot at nalaglag sa hagdan kaya napunta sila sa medical office. Kasama niya doon si Fitz at andun din si Seven. Nagkausap si Rudius at Seven at may mga itinanong ito sa kanya. Gumamit si Seven ng Nihongo na nagpagulat kay Rudius. Di nagtagal, ipinakita na ni Seven ang kanyang mukha kay Rudius. Naalala niya si Seven at ito daw yung iniligtas niya sa una niyang buhay pero tila wala daw nagbago sa babaeng iyon. Pinakilala ni Seven ang sarili niya bilang si Nanahoshi Shizuka, isang Japanese, at kamakailan lang ay tinatawag niya ang sarili niya bilang si Silent 7 Stars. Sa uli, inaya niya si Rudius na magtulungan upang makabalik sa orihinal nilang mundo. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa storya nito, ay pwede niyo rin panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagtanong ni Nanahoshi ng kanyang pangalan. Sinagot niya naman ito kung saan nagkomento si Nanahoshi na alias niya lang iyon sa mundong ito, diba? Kaya ano daw yung tunay niyang pangalan? Tahimik lang naman si Rudius at inisip na ayaw niya iyon sabihin. Nauunawaan naman daw siya ni Nanahoshi sa pag-iingat niya pero wag daw siyang mag-alala dahil kakampi niya daw ito. Nginitian ni Nanahoshi si Rudius at sinabi na magtulungan sila. Sumagot si Rudius na ayaw niya. Piniliwanag niya na ayaw niyang bumalik sa kanilang original world. Nabigla naman si Nanahoshi kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Nagkomento si Fitz na sana naman ay magsalita sila gamit ang lengguwaheng naiintindihan niya. Mali daw ba na pagkakarinig si Nanahoshi at ayaw daw ni Rudius na bumalik? Bakit naman daw? Wala daw kahit anong lingering attachment si Rudius sa kanilang former world. Namatay siya dahil sa isang aksidente doon at na-reincarnate sa mundong ito. Nauunawaan naman daw yun ni Nanahoshi. Nanatili daw ang mga memorya ni Rudius habang nabubuhay sa kanyang pangalawang buhay. Napagtanto ni Nanahoshi na iba si Rudius sa kanya. Pero ngayong may nakilala na daw siya na may alam tungkol sa kanilang mundo, ay pwede daw ba siyang pakinggan ni Rudius? Sumang-ayon si Rudius at nagpasalamat naman si Nanahoshi. Wala daw interes si Nanahoshi sa mundong iyon. Hindi niya susubukang magdala ng kasaganahan sa mundong iyon gamit ang kanyang kaalaman na para bang isang isekai protagonist sa isang manga o light novel. Sinusubukan niya lang daw ang lahat ng kanyang makakaya para makabalik sa kanyang former world. Bigla namang nagsalita si Fitz at sinabi na baka mas mabuti kung iwan niya na lang silang dalawa doon. Hindi niya daw kasi maintindihan yung pinag-uusapan nila at pakiramdam niya ay baka nakakagulo siya. Sinabi naman ni Rudius na wag at kung okay lang kay Fitz ay manatili ito doon. Baka daw nakakabagot na iyon para kay Fitz sa ngayon, pero nakakaramdam daw si Rudius ng seguridad kapag nasa tabi niya si Fitz. Dahil doon ay agad naman na dumikit ulit si Fitz at sinabi na sige ba. Magpapatuloy naman daw si Nanahoshi sa kanyang kwento. Nung naibalik na ang kanyang consciousness, nakita niya ang sarili niya sa isang empty grassland sa Asura Kingdom. Sa anumang lugar ng kanyang pinuntahan, wala daw siyang nakita kundi damo lang. Ngunit nung mga panahong iyon, siya daw ay lumitaw sa kanyang harapan. Si Orsted. Sinabi noon na hindi daw inalis ni Nanahoshi ang pagkatitig niya kay Orsted. At matapos yun, si Orsted daw ang nag-alaga sa kanya. Napatanong si Rudius kung bakit yun gagawin ni Orsted at sagot naman ni Nanahoshi na who knows? At ang alam niya lang daw ay hindi si Orsted ang nagsamon sa kanya sa mundong iyon. Sunod nun, naglaan daw siya ng 2 taon sa Asura kung saan nagpursige siya upang pag-aralan ng kanilang wika at kumita ng kaunting pera. Sa pamamagitan daw nun, nagtayo siya ng pundasyon para sa kanyang sarili at pagkatapos,
Umasa na makalikom ng impormasyon kung paano bumalik sa kanilang dating mundo at marahil hanapin ng sino man nakakilala niya na nagkaroon din ng trip papunta doon ay sumama siya sa isang paglalakbay kay Orsted. Nagkaroon daw sila ng maraming kaaway kaya madalas silang nakikipaglaban at isa na daw doon si Rudius. Ngunit gayon pa man, kagaya daw siya ni Rudius at hindi inalis ang titig kay Orsted. Tila ibang iba daw si Rudius sa ibang kaaway nila kaya sinuggest niya na buhayin muli si Rudius. Dahil doon, nagbigay naman ng pasasalamat ang ating bida. Pero bakit daw kinakalaban ni Orsted si Hitogami? Hindi naman daw alam ni Nanahoshi ang mga detalye pero sinabi daw ni Orsted nung nakaraan ay meron niyang personal vengeance. Sinabi din daw noon na magandang ideya na atakihin ang mga iyon sa lalong madaling panahon dahil ang mga apostle ni Hitogami ay nagiging malaking problema kapag hinayaan lang daw ang mga iyon. Sa isip naman ni Rudius ay sinasabi niya na pwede bang tumigil na yung pag-atake sa kanya ng biglaan dahil sa personal vengeance. Anyways daw, naglaan daw sila Nanahoshi ng isang buong taon upang lakbayin ang buong mundo. Gulat naman si Rudius sa kanyang narinig at napakomento na imposible yun at 3 taon daw ang kanyang ginugol para lang makaikot sa buong mundo ng isang beses. Pinaliwanag naman ni Nanahoshi na gumamit sila ng special method para mag-travel kaya napatanong si Rudius kung anong method yun. Sagot naman ni Nanahoshi na sa simpleng salita, ito daw ay isang warping device at sa mundong iyon daw ay tinatawag ito na Magic Teleportation Circle. Nung tatanungin ni Rudius kung saan yun nalaman ni Nanahoshi, agad nung pinutol yun at ipinaliwanag na pinagbabawal siyang sabihin ng kahit ano tungkol doon kaya hindi niya daw yun pwedeng sabihin kay Rudius. After all, pinagbabawal daw sa mundong iyon ang paggamit ng teleportation magic. Bukod dito, sumunod lang naman daw siya kay Orsted kaya hindi niya matandaan kung saan sila nagpunta. Nauunawaan daw yun ni Rudius at inisip niya na kung nag-warp sila kahit saan nang walang mapa, sa tingin niya daw ay hindi talaga malalaman ni Nanahoshi kung nasan sila. Dagdag ni Nanahoshi, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang pinaka-distinguished na mga tao sa mundong iyon at sinabi sa kanya ng isa sa mga iyon na I presume you were summoned to this world by someone. Tinanong ni Rudius kung sino iyon kaya sinagot ni Nanahoshi na bagamat iyon ay isa ring bagay na hindi niya pwedeng sabihin, ang tao daw na iyon ay isang prominent authority sa mundo ng summoning magic. Ngunit sinabi daw sa kanya na kahit ang taong iyon ay walang paraan upang magsamo ng humans mula sa ibang mundo. Kaya upang mas makapag-aral pa tungkol sa summoning magic, napagdesisyonan niyang mag-enroll sa Magic Academy. Pero bilang parte ng research na iyon, kinakailangan niya ring matuto tungkol sa magic circles ngunit nagpapakita na mahirap iyon dahil bawat libro tungkol doon ay inassume na ang mambabasa ay may mana. Napatanong naman si Rudius na ano naman. Ano naman daw ibig sabihin ni Rudius na ano naman? Nauunawaan naman daw yata niya na wala silang mana. Gulat naman si Rudius kaya napatanong si Nanahoshi na may nasabi ba siyang kakaiba. Pinaliwanag ni Rudius na meron siyang mana. Kaya niyang gumamit ng magic at mag-cast ng spells. Nung isang araw nga din daw ay sinabihan siya na yung mana level niya ay isa sa pinakamataas na mundong iyon. Nauunawaan naman daw iyon ni Nanahoshi at baka ay iba iyon para kay Rudius dahil na-reincarnate siya pero mukhang yung mana level nito ay 0. Ang problema daw ay ang magic circle patterns ay passed down orally kaya karamihan sa mga ito ay nawala na. Wala na daw natira na marunong mag-imbento ng bagong magic circles. Pero hindi daw siya sumuko at sinuri niya ang fundamental principles of magic circles at sa pamamagitan ng pagguhit at pagsubok sa maraming iba't ibang mga pattern ng magic circle ay nagtagumpay siya na makagawa ng mga bagong spells. Namangha naman si Rudius doon at sinabi na dapat yun ipakita ni Nanahoshi sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Nanahoshi na hindi niya iyon basta-basta sasabihin kay Rudius. Kaya gumawa daw sila ng isang deal. Wala daw siyang mana at hindi niya kayang gumamit ng fighting spells. Marahil daw ay hindi siya tatanda pero hindi ibig sabihin na immortal siya. Ayaw niya daw sa mundong iyon. Pakiramdam niya na hindi iyon totoo at ang pangit daw ng lasa ng mga pagkain doon. Ang morals daw doon ay kakaiba at ang lahat ng bagay ay inconvenient. At meron pa siyang mga taong naiwan sa mundo nila. Ano naman daw ang tingin ni Rudius? Pinaliwanag ng ating bida na mahal niya yung mundong iyon. Doon, marami daw siyang kaibigan at mga taong tinutulungan siya sa hindi mabilang na paraan kaya hindi niya gustong bumalik. Nauunawaan naman daw yun ni Nanahoshi. Piniliwanag nito na magkaiba man ang goals nila pero may pareho silang ninanais kaya gumawa daw sila ng deal. Ano daw yung gusto ni Nanahoshi kay Rudius? Di ba daw ay kayang gumamit ng makapangyarihang magic ni Rudius? Gusto niya lang daw na tulungan siya ni Rudius sa kanyang mga experiment gamit ang magic. At matapos lang daw iyon ay sasabihin niya na ang nais malaman ni Rudius. Tutulong din daw siya sa iba pang bagay na maaaring kailanganin ng ating bida. Iniisip naman ni Rudius na basically, isa iyong give and take na klase ng deal.
Mukhang matalino naman daw si Nanahoshi at malamang ay magiging maayos iyon kahit hindi niya iyon tulungan, ngunit sigurado siya na mahirap ang sitwasyon na wala talagang mana. Di nagtagal, sumang-ayon si Rudius sa tulungan si Nanahoshi. Nagpasalamat naman si Nanahoshi doon. Wala naman daw dapat pawian, sabi ni Rudius, at ang tunay na lalaki daw ay hindi pinuputol ang kanyang pangako. Medyo na-move naman daw si Nanahoshi sa paggamit ni Rudius ng Japanese idioms. Bigla namang minilagay ng mga singsing si Nanahoshi sa kanyang daliri. Ano daw ang gustong malaman ni Rudius sa ngayon, at ipiniliwanag daw sa kanya ni Fitz na nag-iimbestiga siya tungkol sa teleportation incident. Sinabi ni Rudius sa isip niya na na-explain na pala ni Fitz yun kay Nanahoshi. Nung tinanong ni Rudius na kung ngayon ay pwede na daw ba silang magsalita ng lengguwahe na maintindihan din ni Fitz, ay sumang-ayon si Nanahoshi. Piniliwanag ni Rudius kay Fitz na magtatanong na siya tungkol sa teleportation incident kay Nanahoshi. Hiniling ni Rudius sasabihin na ni Nanahoshi sa kanya ang lahat ng alam nito tungkol sa teleportation incident. Wala daw gaanong alam ito sa mga detalye sa likod ng incident, ngunit 5 taon na ang nakalipas, ito ay malapit daw sa oras nung una siyang dumating sa mundo, nag-coincide ang time. Ano daw yung ibig sabihin nito, sabi ni Fitz? 5 taon na ang nakalipas, bigla siyang napunta sa Asura. Ang incident daw na iyon ay baka isang reaction sa kanyang arrival sa mundong iyon. Sa ibang salita, siya ang main cause ng incident. Napasigaw naman si Rudius sa sabi niya na nga ba, yung katotohanan na ang summoning at teleportation ay may pagkapareho, plus ang katotohanan na nasamon si Nanahoshi, maski daw si Rudius ay kayang ma-figure out matapos tagpi-tagpiin yung mga iyon. Medyo gumaan yung pakiramdam ni Rudius nang malaman niya na hindi siya yung dahilan ng incident. Bigla namang tumayo si Fitz at sumigaw na walang hiya si Nanahoshi. Gulat na gulat naman si Rudius doon. Nung atake na si Fitz ay agad na itinapat ni Nanahoshi ang kanyang singsing. Nagawa ng madisarm ang magic ni Fitz, ngunit dahil galit na galit ito, ay agad itong sumugod habang sumisigaw na may ideya ba si Nanahoshi kung gaano sila naghirap dahil sa sakuna na iyon. Nung sumugod si Fitz ay napatalsik siya ni Nanahoshi gamit naman ang isa pang singsing. Napasigaw si Nanahoshi na wag lang tumitig si Rudius at tumulong. Sumunod naman doon si Rudius at agad na pinakalma si Fitz. Paano naman daw ito kakalma matapos niya iyong marinig? Si Nanahoshi na daw mismo yung nagsabi na siya yung nasa likod ng lahat ng iyon at naghirap din naman daw si Rudius. Sumigaw si Rudius na sorry at hindi niya na-explain ng mabuti, pero biktima din daw si Nanahoshi. Nabigla naman si Fitz sa kanyang narinig at napatanong kung totoo ba iyon. Medyo magulo nga rin daw yung pagkasabi ni Nanahoshi kaya nagsorry siya. Hiyang-hiya namang sinabi ni Fitz na siya dapat yung nagsasorry. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na hindi niya in-expect na makagalit si Fitz dahil doon. Sinabi daw nun sa kanya na nahanap niya na yung kaibigan nito, pero yung mga magulang niya din pala. Matapos yun, sinabi ni Nanahoshi na wala talaga siyang masyadong alam tungkol sa incident. Wala daw bang nasabi si Orsted tungkol doon, tanong ni Rudius, kung saan sinagot ni Nanahoshi na sinabi lang daw noon na hindi pa daw yun nangyayari dati. Gayon pa man daw, yung research niya ay mukhang maganda. Kung patuloy na magpo-progress daw ba yung research niya, malalaman daw kaya nila yung katotohanan sa likod ng teleportation incident, tanong ni Rudius, kung saan sinabi ni Nanahoshi na sa tingin niya ay magagawa nilang mabigyan niyo ng logical explanation. Pero kailangan niya daw ng isang taong may malaking amount ng mana. Napakomento si Rudius doon na isa talagang godsend ang kanyang existence para kay Nanahoshi. Natawa naman si Nanahoshi at sinabi na tama siya. Kita naman na nalulungkot si Fitz. Nagpaalam na si Rudius at sinabi na babalik ulit siya at magandang nakilala niya si Nanahoshi. Matapos yun ay inaya na ni Rudius si Fitz na umalis. Inisip ni Rudius habang naglalakad ay may kaunti silang natutunan tungkol sa teleportation incident, pero hiniling niya na sana ay ganun din para sa kanyang dysfunction. Sa uli, inisip niya din kung ano kaya yung nasa isip ni Fitz dahil sa ginagawa ng muka. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, magagawa kaya ni Nanahoshi na makabalik sa tunay na mundo? Malalaman na kaya ni Rudius yung dahilan ng teleportation incident? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mo mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?